gabi. Kung naaalala ninyo, yung day na kinontempt ng Kongreso si Atty. Laika at nandun si Vice President Inday Sara, nanawagan kami na pumunta tayo doon sa Veterans Hospital or doon sa St. Luke's or doon sa house. Ang role natin doon ay maging saksi. Maging saksi tayo araw-araw na ginagawa ng gobyerno natin ang panggigipit sa ordinaryong mamamayan. Doon sa ginawa nila sa ating Vice Presidente, nakita natin na kahit na ikaw ay pangalawa sa pinaka-powerful, pangalawa sa pinaka-popular, pinaka-popular pala siya. Sorry. Siya yung mas popular pala. My bad. Yung kahit may 32 million ka na boto, hindi kasi kahit ikaw pa ay vice-presidente, ang karapatan mo, pwedeng i-oppress, pwedeng ilabag. Minsan, nararamdaman natin na yung saligang batas, kayang-kaya nilang i-ignore, kayang-kaya nilang ipairan yung gusto nila. Mangingibabaw yung gusto nila doon sa ating karapatan. Nung ginawa yung 1987 Constitution, tayo bilang mga mamamayan, nilagay natin doon kung ano yung values natin, kung ano yung pinahahalagahan natin. At isa sa pinaka-pinahahalagahan natin, yung karapatan natin magsalita at magpahayag. Ngayon, ang mga leaders natin, they take action, katulad ng ginagawa ni Vice President Inday. Tayo, nagiging saksi. Tayo, naninindigan. Kasi, ang mga ancestors natin, mga ninuno natin, pinanindigan nila yung pinakamahalaga para sa kanila, yung kalayaan nila. Kung maaalala ninyo, ang revolusyon, ano yung naging dahilan? Polos y servicios at saka yung secularization. Mahalaga yon, enough para magkaroon ng revolusyon. Ngayon, mayroon tayong karapatan magsalita, magpahayag. May karapatan tayong mamili kung sino yung mamumuno sa atin. May karapatan tayong magpulong-pulong at magbigay ng hinanakit sa magpetisyon na sagutin ang ating mga hinanakit. Pero sa nakikita natin araw-araw, kahit magsalita sa mukha ng panggigipit, kahit yung pagsasalita para ipagtanggol ang karapatan, hindi ng karapatan natin, ngunit karapatan ng isa sa minamahal nating mga kawani ng gobyerno. Kahit lahat ito ay inagarantiyan ng saligang batas, nilalapastangan pa rin sa pagnanais ng ilang mga opisyal na tumuloy-tuloy sa kanilang pag-uupo sa poder. Yung tuloy-tuloy nilang pagiging opisyal, tuloy-tuloy nilang paghahari dito sa ating bansa. Ngayon, may hamon ng kasaysayan sa atin. Kung ang ating mga ninuno, may nakita silang napakahalaga na willing silang panindigan yung value na yon, mayroon din tayong pagkakataon uli ngayon. Pagkakataon na hinahamon na naman tayo ng ating kasaysayan. Maaari nating tanggapin itong hamon na ito. Ang hamon ay muling maging saksi sa panggigipit, sa opresyon. Muling tumindig, muling magsabi na hindi natin tatanggapin yung ginagawa sa atin. Hindi natin sinasabi na gagawa tayo ng iligal. Dahil ang pagtatanggol sa ating karapatan ay karapatan din. Nandyan yan sa ating saligang batas. Binigyan tayo ng sandata. Sabi sa saligang batas, yung karapatan natin magsalita at magpahayag, ito ay paraan para magkaroon ng pagbabago. Ang pag-criticize sa ating gobyerno ay pinoprotektahan. Ang tawag natin, protected speech. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makulong para doon. Hindi ka pwedeng pigilan. At hindi ka pwedeng i-penalize para doon o parusahan. Dahil tayo ay nagko-call out o nagka-criticize sa mga opisyalis ng gobyerno na nagmamalabis. Kailangan ba natin, hindi natin kailangan
gumawa ng illegal dahil ito, ang pagpupulong ay legal sa ating saligang batas. Pansinin ninyo na dahan-dahan nila tayong binubusalan. Dahan-dahan nilang pinatatanggap sa atin na ang paglalapastangan nila sa karapatan natin ay gagamitan nila ng dahas. Nakita naman natin yung dahas na ginamit sa ating vice-presidente. At nakikita din natin na ginagamitan na rin tayo ng batas para mag-impose ng dahas. Ang tawag dito lawfare. Yung paggamit ng batas para girahin ang sariling tao. Tingnan ninyo, kung sandata natin sa saligang batas ang karapatan magsalita at magpahayag, bakit gusto ni Congressman Barbers na magsumbong sa NBI tungkol sa mga ordinaryong mamamayan na nagsasabi ng kanilang hinanakit? Hindi lahat ng ordinaryong mamamayan ay aware dun sa mga limitasyon ng batas. Kung kaya't sinasabi ng Korte Suprema, protektado tayo pag nagkakriticize tayo sa ating mga opisyales tungkol sa kanilang trabaho. Pag tayo'y nakakapuna sa ating mga kongresista tungkol sa nagmimistulang pagmamalabis o dun sa tingin natin ay pagmamalabis sa ating mga ordinaryong mamamayan, protected speech yan. Bakit ginagawa ni na Congressman Barbers ito sa atin? Kasi nasasaktan sila. Nasasaktan sila sa paggamit natin ng bukod tanging sandata na ginagawaran ng ating saligang batas. Yung ating pagsasalita, minsan kahit yung pag-joke natin sa social media, valid criticism yan. Totoo naman masama yung grammar ng isang kongresista dyan. Sinungaling ba tayo pag sinasabi natin na mali siya? Sinungaling ba tayo pag sinasabi natin na bakit kayo kung ano-anong sinasabi ninyo na nakakasakit, na nakakabastos, pero yung resource persons, binubusalan nyo naman? Bakit nyo pa pinapupunta yung mga resource persons ninyo kung yung salita nila ay kukontrolin nyo din? Hindi impormasyon ang hinahanap nila. Gusto nila, yes men. At nakikita naman din natin kung paano nila ginigipit yung mga resource persons para magsalita noon sa mga gusto lamang nilang marinig. So under attack ngayon ang ating karapatan magsalita at magpahayag. Kung katatawa naman talaga, ano yun? Bawal tayo tumawa? Kung mali-mali naman talaga sila, kung oppressive sila, bawal munahin. Kailan nangyari yun? Martial law na ba? Parang playbook ni martial law 1. Ang diferensya lang, panahon ni Marcos, tumututol yung Kongreso. Dito, panahon ni Marcos Jr., kakampi niya ang Kongreso. At kung anong ginagawa ng Kongreso sa ating ordinaryong mamamayan, kung hindi magsasalita ang presidente para ipagtanggol niya ang karapatan natin, bakit pa siya nagpresidente? So, ngayon, parang pinaliliit nila yung tinatawag natin na democratic space. Pinaliliit nila yung mga pagkakataon na pwede tayong magsalita at magpahayag kasi ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang masaktan at gusto nila tuloy-tuloy yung pag-uupo nila sa kanilang napakalambot na mga upuan na binili ng pera ng taong bayan. Ituloy natin ang kritisismo. Ituloy natin ang diskurso. Ituloy natin yung pagpupuna sa mga kawanin ng gobyerno at opisyalis ng gobyerno na nag-e-enjoy sa sweldo na binabayaran natin.